Mga kapuso, sa gitna po ng pamamasyal ng maraming pamilya kahapon, isang insidente na naman ng panloloob ang nangyari sa isang mall. Sugatan ng isang empleyado ng isang stall matapos magkabarila ng mga suspect at rumespondeng pulis at nagresulta rin ito sa komosyon sa loob ng mall. Sa mga ganitong sitwasyon, sino ba ang may pananagutan? Yan po ang pag-uusapan natin. Kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din. At syempre, hindi yan ang inaasahan natin sa pamamasyal. On a fun weekend, no? Sunday. Nakakainis talaga. Correct. May liability ba ang may-ari ng mall sa mga ganitong insidente, Attorney? Well, wala pang specific na batas na nagtatakda ng liabilidad o responsibilidad ng mga mall o iba pang mga public places sa mga insidenteng nangyayari sa kanilang premises. So, siguro ang medyo applicable na batas dito, yung batas na nag-a-apply generally o yung tinatawag nating tort or quasi-delict na nagsasabi na ang isang tao, korporasyon, may liabilidad kung magkaroon ng damage dahil sa pagpababaya or Correct. negligence. Alright. At ang sinasabi natin palagi tungkol sa pagpapabaya, palagi itong depende sa mga pangyayari. Pero dati-rati sinasabi natin, naku, yung mga ganitong incidents dati, baka walang liability ng mall, halimbawa, dahil parang isang di inaasahang pangyayari sana ang magsalakay ng mga, yung pagsalakay ng mga kawatan sa isang mall na may dalang martilyo at baril. Kaya lang, medyo siguro at this point in time, medyo nadadalas na kasi yung ganitong pangyayari at mga insidente. At actually, in the same mall, di ba? Iba-ibang branches lamang at palaging sa jewelry section ng department store ang target. Kung matatandaan natin, after the last one, hindi ba't pinagbawal na nga raw magbenta ng martilyo sa mga store sa loob ng mall? Dagdag pa riyan sa aking natatandaan, tulad nga ng sinabi natin, actually, ilang beses na nagkaroon ng shooting incident sa loob ng mga malls, hindi pa natin isasama yung mga bomb incident or yung mga nagbabarilan na nag-aaway sa loob ng mall na hindi pagnanakaw, di ba? So medyo mag-iisip na rin tayo, hindi kaya meron na rin pagpapabaya sa ganitong klaseng sitwasyon kasi hindi naman unang beses lamang. Hindi lamang pangalawa, I think pangatlo o pang-apat na. So, ano bang ginawa nila para hindi maulit ang mga pangyayari? Kasi pare-pareho naman ang modus operandi na ginamit. Talaga bang napakagaling naman itong mga martilyo gang na nagkaroon ng yung para magawa nila paulit-ulit. It's the same modus operandi in the same department. So, paano mag-iisip ka? Nagtalaga ba sila ng alam naman nila na gano'n ang nangyari, dapat siguro nagdagdag sila ng security detail. Baka nga, imbis na magpabawal ng martilyo sa loob ng mall, baka yung jewelry department, ilipat nila to a more secure area. Pero ito nga, attorney, nasa may bukana, kaya ang bilis lang din eh. Kailangan nga nating tingnan kasi kung unang beses lamang nangyari, pwede nating sabihin na, naku, parang hindi inaasahan yan. Pero dahil paulit-ulit na, parang medyo magtataka ka kasi dapat on guard na sila na baka mangyari. So, but of course, kailangan natin mag-intay ng resulta ng investigasyon para malaman natin talaga kung may pagpapabaya. So, again, ang mga tanong dyan, paano nakapasok yung mga magnanakaw na may dalang barel at martilyo? May kasabwat ba or wala? Anong mga hakbang na ginawa nila to tighten security? Anong mga ginawa nila since the first 2 or 3 incidents? Yung mga lagusan, mga entrance, sapat ba talaga yung seguridad doon, no? Oo. Pero kung may pagpapabaya nga, attorney, yung liabilidad, no? Ang mall lamang ba talaga ang may sala dito? Generally yung mall, pero baka nga hindi lamang ang mall kasi depende rin dun sa arrangement nila. Kasi baka naman yung security agency ang dapat na tingnan natin. Kasi usually kino-contract out, kung kino-contract out halimbawa ng mall, at kumuha sila ng security agency, titingnan din natin yung kontrata usapan nila. Kasi ano bang usapan nila? Baka naman yung security agency sabi nila, dapat po ganito karaming tao, dapat ganito, pero yung mall nagsabing, parang mahal yan, wag na lang kasi nagtitipid. Yung ratio so yung mall parang dapat question mark na naman siya. Pero iba naman ang usapan, kung yung mall naman, gusto ko ganito karaming tao, itong gagawin ninyo, itong procedure, baka naman hindi sinunod ng security agency. So baka naman si security agency ang may pagpapabaya. So titingnan natin kung sino ba ang dahilan, kung bakit nalusutan na naman sila na dapat, natuto na dati at gumawa na talaga ng hakbang to prevent the same incident
from happening again. At aside from security agencies, actually, attorney, may mga PNP assistance desk na rin tayo sa mga mall. Kaya agad din nakaresponde yung mga That's police din true. natin. Kung But di I sila think- mabilis, baka walang nahuli din, diba? That's correct. So, but actually, I think mas kailangan nating tingnan yung mall at yung security agents Right. niya. Kasi private entity yung mall eh. Right. So, yung PNP, nandun sila para hindi nila role Extra. na i-secure ang customers ng mall. It is the mall's responsibility at obligasyon niya na panatiliin ang security ng kanyang mga customers. Aha, So, negosyo, kailangan pribado talaga yun eh. imbestigahan. Pero talagang magtataka talaga na, Diyos ko, lakas ng loob, di ba? It's the same modus operandi, same location, same Yes. target, pero nangyari pa rin. Kasi in the other incidents before, sabi nila, naku, ang layo kasi nung security guard na Saka, attorney, nakadestino. same jewelry store ha, tatlong Exactly. beses nang nangyayari. So talaga magtataka ka, nangyari pa rin, at saka ang lakas talaga ng loob. Right. Alright, maraming salamat, Attorney Oo, Gabby ano ba? Concepcion. Tigilan nyo na yan, nananahimik yung mga tao na Oo namamasyal nga, eh. diba? Pamilya pa naman ito, natotrauma Correct. tuloy. At this time, meron pang nasaktan. So sana, itaito na yung security na yan. Yes, yes. Para hindi na maulit Baka muli. kailangan i-improve ang stick ng gwardiya natin at talagang x-ray machine Caustic. na, ano? Pero in fairness, meron na silang walk-through detector. Meron, sana, lahat na rin. Alright, mga kapuso, thanks, Attorney. Samahan